Okay, mga kapatid, good morning in the evening. So again, welcome sa ating Household Servants Training night, Thursday. So nasa ano na po tayo, no? Nasa 11 talk, no? At under ng third module, no? So tapos na po tayo sa first module, orientation, and then second module, character of a servant. At nandito na po tayo sa third module under ng building up the brethren. Nung nakaraan ay tinalakay po natin ang the ministry of encouragement. No? Si Brother Jom Kagingin, Brother Jom Kagingin, ang ating speaker. No? At ngayong gabi ito, pinalad po tayo mga kapatid, no? Na ang ating speaker ay isang veterano, no? Veteran missionary, no? Matagal na sa ating community. Siya po ay meron po siyang isang asawa, of course, at may tatlong, hindi kasi pogi eh. At may tatlong anak po, no? Dalawang babae at isang lalaki, at ang may asawa yung second daughter, at saka na may dalawang anak, at saka yung only boy, no? Meron din pong isang anak. So tatlo na po yung kanyang apo. No, matagal na po siya dito sa ating community at talagang veterano po siya, no? Nakakarating po sa iba't ibang lugar to spread the gospel, to spread the good news of the Lord, the good news of salvation. No, hindi po iba sa atin, taga rito rin po siya sa Cainta, no? At siya po ngayon ang provincial area coordinator ng buong Bataan, no? Ating pong kapatid, si Brother Bing Huertas. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang gabi sa inyo. Malakas ba? Okay po. Malakas sa akin dito, Brother Bing. Okay. Magandang gabi ulit. At kumbaga sa a privilege for me na magamit na naman na ating Panginoon yung kahit sa kaunting kaalaman para maibahagi ang kanyang mga salita at maipaliwanag ito. Napakaganda ng ating topic ngayon, correction at pastoral school. Kasi bilang meron tayong community na kailangan natin pag meron tayong mga nakikitang mali, nakikitang dapat isama, ay matuto tayong mag-correct. Okay? Kasi ito ang tinatawag na pastoral tool natin sa ating community. Maganda umpisahan natin ito kasi merong magandang pagbasa sa yung pangalawang sulat ni San Pablo kay Timothy. Nais ko lang basahin. Tagalog yung ginagamit kong Biblia. Kasi Bicolano ko. Layo, no? Anyway, gusto ko lang basahin ito at gusto ko lang ibahagi sa inyo yung 2 Timothy chapter 3 verse 16. Bunga ng Espiritu ng Diyos ang tanang nasa kasulatan at kapakipakinabang sa pagtuturo, pagkumbinsi, pagtutuwid, at pagpapakabanal. Di ba parang pabasahin mo ito, ando na lahat eh. Kailangan sundin natin ito kasi ito yung na-mention ni Paul sa scripture na magiging tool natin, na magiging useful for reproof. Ibig sabihin yung minsan kasi palahanap yung iba sa atin ng mga fault at yung pagkukorek at magandang training ito in holiness. Kasi sabi nga kailangan yung effort natin to be holy ay kailangan maayos din ang ating mga pananalita. At evident dito, makikita yung ang pagtatama ay kinukonsider na napaka-importante sa ating pastoral care. Kasi kumbaga sa nakarank ito training in holiness bago tayo kung paano tayo tinitrain sa pagiging banal. Pangalawa, yung itong experience na ito, minsan kung iba-iba tayo ng kultura, iba-iba tayo ng probinsya, hindi natin maiwasan may resistance, di ba? Resistance of people to correction. Kasi una-una, andun yung takot. Minsan takot eh.
kumbaga ikaw yung nagpo-correct, parang hesitant ka rin na sabihin yung nakita mong mali sa iyong kapatid, di ba? Andun yung fear. At yung kung yun namang yung gusto mong itama ay andun yung fear niya. Ayaw niyang mabisto, ayaw niyang malaman ang kanyang mga kamalian. May mga reason, may mga kadahilanan bakit tayo ay takot sa pagtatama. No? At minsan, ang experience kasi dyan, para bang makapagtawanan tayo sa ating mga mistakes, di ba? Tapos nai-embarrass. Minsan, meron pang na we are embarrassed in the front of other people. Di ba, nahihiya tayo. Takot tayo na mapahiya sa ibang tao. At takot tayong pagtawanan dahil sa ating mga mistakes. Ngayon, sa ating lipunan, yung mga expectation dito, minsan, ini-evaluate tayo in terms sa ating kung ano yung ating nalalaman at yung ating mga achievements, di ba? At dito, we try to demonstrate yung mga knowledge natin at skills. Kaya napakasakit kung kung makikita yung failures natin at mga shortcomings na ipo-point out sa atin. Di ba? Para bang sakit naman, ano bang nagawa kong kasalanan? Ano bang nagawa kong mali? Di ba? At yung pagtatama ay associated with the rejection. Para bang may rejection. They reject your correcting your brother or sister. In secular society naman, expectation ng self-reliance, yung independence natin, yung hesitant tayo na tanggapin opinion ng iba. Kung bakit tayo tinasama, di ba? Yung judgment ng iba. Di ba? Huwag kang judgmental. Sabi nga sa Itbulaga, di ba? Kasi nakita rin yung dito in case ng mga weaknesses mo, yung mga failures, na napo-point out ng ating mga kapatid. Diba? Now, ano dapat natin gawin? What shall we do? Minsan, tinatago natin yung ating pagkakamali. May cover up. Para bang, sabi ko nga nung una, na tayo natatakot, so tinatago natin ang ating mga pagkamali, cover up natin para hindi ka mapahiya. Minsan, nakikipag-argue pa tayo kung tayo ay tinasama. Diba? Kumbaga sa bilang tao, para bang natural na makapag-argue ka pag ikaw ay tinasama. Pero, paano ba natin na-consider itong correction? Paano natin consider ito? Unang-una, kailangan intindihin natin ang correction na ating pinag-uusapan dito ay nasa context ng Christian personal relationship. Diba? Sabi ng direct, marami na kayong natalakay dito. Siguro natalakay niyo rin yung mga teaching natin sa CPR, Christian Personal Relationship. So, napakaganda. At ang napakaganda ba sa ating community na talagang tayo ay ginagabayan lagi ng ating community. Kaya kailangan maintindihan natin ating pagtatama ay nasa context ng ating bilang Kristiyano. Okay. At sa ating community, MFC, meron tayong tinatawag na committed relationship, di ba? Meron tayong covenant with God, covenant with the community, and covenant with each other as brothers and sisters in Christ. Di ba? Kasi ang correction ng pagtatama, hindi ito sign ng lifelessness. Walang buhay-buhay naman pag nagkukorek ka. At walang legalism sa Christian group natin, di ba? Kaya, ito first na kung tayo ay sa ating pagiging Kristiyano, nakikita natin ang mali sa ating kapatid, ay napakaganda rin. No? Kasi, kumbaga sa dapat andun yung care mo eh. Kaya mo gustong i-correct ang iyong kapatid eh. At sa banal na kasulatan, kumbaga sa
tayo magiging foolish kung nire-reject natin yung correction. Alam mo, napaganda mga kapatid sa Proverbs chapter 12. Nais ko lang ibahagi sa inyo. Proverbs, ibig sabihin yung kasabihan sa Biblia ng Tagalog, chapter 12, verses 1 and 15, sabi rito, nagmamahal sa kaalaman ang nagmamahal sa pagtutuwid. Tanga ang namumuhi sa pangaral. Matuwid ng tingin ng hangal sa kanyang daan. Nakikinig naman sa payo ang marunong. So tayo, sa community natin, tinatanggap natin, diba? Pag tayo ay tinutuwid. At sa sa puso ng spiritual appreciation, yung correction yung nagagalit tayo sa kasalanan, diba? The hatred of sin. At yung realization dito, yung human fallibility, ibig sabihin yung capable of making mistakes. Yung human natin, fallibility. Now, nabanggit sa Psalm 145, verse 5, sakta na ako ng taong matuwid. Sabihan na ako ng taong makadiyos. Subalit hindi makapagpapahid ng langis sa ulo ko ang mga tampalasan. Lagi nga nagpapatuto ang panalangin ko laban sa kasamaan. So okay lang. Okay ka na. Sinasabi rito na okay na ako masaktan kung ako'y tinatama ng isang taong matuwid. Isang taong makadiyos. Pero kumbaga sa i-reject ko yung pagtatama ng isang tampalasan. Kasi minsan, talagang ibang klase ng pagtatama yung ginagawa rito ng tampalasan. Kaya lagi nagpapatutuo ang kanyang panalangin laban sa kasama nila. So, okay lang sa atin, ako tatama ng isang taong makadiyos at mabait. Alam mo yung mga psalmist noon, talagang aware sila na hindi nila nakita yung mga bagay na sa kanilang buhay na kailangan itama. At sa Psalm 19, sabi nga rito, ngunit sino ang makakaalam sa sarili niyang pagkakamali? Patawarin ang mga pagkukulang na di ko namamalaya. Totoo yan. Minsan, hindi natin nakakita yung ating pagkakamali. Ibang tao nakakakita nito Kaya, dapat pasalamat tayo kasi hindi natin alam, mayroon pag tayo nagagawin masama o mali. So, ibang tao nakakita nito. Kaya dapat pasalamatan natin ito. At sa tulong na ating Diyos, kaya ma-overcome natin. Ma-overcome natin yung dislikes natin sa correction. Kasi, sabi ko nga noong una, minsan, pag tayo kinokorek, ay, minsan nagagalit tayo. Siyempre naman, huwag mo asahan na minsan tama yung pagkukorek din sa'yo, di ba? At yung pag-response natin dito sa pagtatama ay, kailangan yung pag nagkukorek ka sa isang tao, asahan mo, dapat magbago siya. Di ba? Magbago siya. At humingi siya ng tawad at magbago. Kaya ang correction, kung ang correction naman, ang pagtama naman na hindi maayos na paggagawa nito, kailangan isipin mo next time, ayusin mo na yung pagkatama mo sa iyong mga kapatid. Ngayon, meron tayong mga practical aspects, mga practical na aspeto sa pagtatama, practical aspect of correction. Paano tayo mag-correct? Paano ba tayo magtama? Kailangan ang ating correction ay dapat simple lang. Straightforward. Minsan, baka mo paligoy-ligoy tayo kung pagkakaroon, puntuhin mo kagad kung ano yung gusto mong itama sa kanya. At yung pagbibigay natin ng pagtama,
na sabi ko nga, kailangan asahan mo na magbabago siya para ma-resolve yung mga problema. At yung isa pa, pag tayo nagkasama, talagang ando yung pagtulong mo, yung pag-care mo sa iyong kapatid na gusto mong isama. Minsan naman, kung in case of disagreement, kung medyo pumapalag, when a person fails to accept correction, kailangan yung two parties concerned, kailangan maghanap ng isang mature Christian to mediate. Diba? Alam mo, ginagawa natin ito. Halimbawa naman may problema ating miyembro. Puntahan muna natin, halimbawa naman, kung unit head ka o household head, usapin muna yung unit head niya, kung member yung may gusto mong isama. At kausapin yung dalawa. Pero kung seryoso naman ang kadahilanan, tignan natin, mag-ano ulit tayo sa ating banal na kasulatan, no? Pagtanim tayo. Kaya napakaganda nung nakasaad sa Matthew chapter 18. Matthew chapter 18 verses 15 to 17. Sabi rito, kung nagkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. At kung makinig siya sa iyo, sinubo mo na ang iyong kapatid. Ibig sabihin, pag nakinig na sa iyo, ibig sabihin, makuha mo na siya. Maaari mo na siyang isama kasi nag-agree na siya na kailangan mo na siyang tulungan sa kanyang mga pagkakamali. Kung hindi naman siya makinig sa iyo, magsama ka ng 2 o 3 para rikasin ang kaso sa pagsaksi ng 2 o 3. Ibig sabihin nun, halimbawa naman, hindi pa rin nagsinig sa'yo, pagsama ka ng 2 o 3. Ibig sabihin, kung merong witness, merong tutulong sa'yo na, nga, dapat nga ganito. Tutulong na magbibigay din sila ng mga payo sa inyong pinasama. Kaya hindi lang iisa ang narinig na pagtatama ng ang kapatid natin. At sa 17, verse 17, kung tatanggi siya makinig sa kanila, sabihin ito sa iglesia. At kung hindi pa rin siya makikinig sa iglesia, ituring siyang pagano o publikano. Ito mabigat na ito. Ituturing mo siyang pagano. Kasi, sabihin mo sa iglesia, alam naman natin na iglesia ay ang simbahan. Ang simbahan ay mga taong sumasamba at nagmamahal sa Diyos. Pwede rin sabihin na iglesia ay ang simbahan. So, inapit natin sa simbahan. Inapit natin sa iglesia kung talagang hindi niyo na kayang isama ang isa nating kapatid. Alam natin ang iglesia ay ang mga taong ang mamahal at sumasamba sa ating Panginoon. Ngayon, ang pagtatama, variety rin ito, pastoral situation. Iba-iba. Halimbawa, kung wala tayong pastoral relationship sa isang tao na gusto natin isama, o kaya hindi member ng ating household, kagaya ng isang unit head, hindi rin member ng isang unit, meron tayong responsibility. Ibig sabihin sa responsibility of love and care for our brethren in MFC, in our community, in missionary families of Christ. Meron din serious cases, siyempre, talk to his household or unit servant. Nabi mo kanina, kausapin natin yung kanyang unit servant kung ang gusto natin isama isang membro. Siyempre, para maging aware ng kanyang leader, unit, kung bakit mo ikinukurit ang ating kapatid. At malalaman din niya, ganun ba? Maganda, makapagtulungan ninyo ang pagtatama sa inyong kapatid. Now, when we have pastoral responsibility for someone, correction becomes
one of main pastoral tools to help a person grow in relationships. Ayun, matutulungan mo para siya ay lumago sa kanyang relasyon sa atin bilang isang community, bilang mananampalataya, relationship with the Lord and other people, di ba? Kaya nga tayo nagkasama. Gusto natin maituwid ulit siya sa tamang daan. At yung pastoral nature relationship, na-allow natin yung leader na ma-prove ito more deeply into the lives of people in charge. Kasi mahirap kung di alam ng leader yun. Kaya nga, importante, ang leader, medyo focus din kung talagang gusto niyong tulungan yung kanyang miyembro. Paano niyo malalaman ang program nito kung hindi nakikita ng iba? Diba? At ito yung tunay na training in relationship. Kagaya natin sa bilang magulang sa ating mga anak o kaya yung pastoral leader sa taong ating inilagay sa atin, ano? Pagiging, at ikaw bilang leader, bilang pastoral head, para ma-form yung character niya in service, yung pagtulong natin. Kasi bilang leader, sabi nga bilang leader, hindi lang ikaw sila ang matututo sa iyo. As a leader, dapat natututo ko rin sa iyong miyembro. Hindi lang ikaw. Kaya minsan nga, kung ikaw nag-evangelize, ikaw rin ay evangelize sa inyong mga miyembro. Matututo ka rin. Now, yung taong inyong kinokorek, nasa authority naman, ibig sabihin mas mataas sa atin, ano? Kailangan yung pakorek natin may respect, di ba? Correct yung respectfully. At yung, siyempre, yung kanyang final judgment, bahala na rin yung kanyang susunod na mas mataas sa kanya. Diba? Minsan kasi meron kaming gustong i-correct. Kaya lang, ang pinig. Kagaya nung meron kaming isang case sa Bataan na medyo leader din o mayroong drawing, pinausap namin pati asawa niya. At ginawa namin, pinagharap namin yung medyo may problema sa kanya, nagkausap sila. Medyo naayos naman, pero nung wala na kami rin sa Bataan, nakaka-receive na kami ng mga text na, nang bibwisit na naman itong ating kapatid kung ano na naman mga sinasabi sa amin. So, yung case na yun, medyo lumaki, nagkaroon pa ng hindi magandang problema eh. Kaya ginawa namin, inakit na namin at si Brother Oka ang kinausap namin. Brother Oka. Kaya lang, nung malaman niya ang problema, nakisabi niya, tumatindi na yan. Iba na ang dapat natin iharap dyan. Pulis na. Kasi iba na medyo seryoso. So, si Oka ang si Brother Oka, sumarangit ng kanyang kaluluwa. Tinulungan kami. At sabi naman, sige, hayaan niyo na muna. Tignan niya muna kung talagang nagbabago. Kung hindi na talaga, gagawin pa niya yung gugulo sa ating kapatid, ay ibang otoridad na ang pupuntahan natin. So hanggang sa mawala na, hindi na rin siya naging active, hanggang sa magkalimutan na, okay naman. Medyo naayos na rin. Sinalap man namin yung taong concern na yung inaano niya, medyo naharas na. Okay naman. Hindi na naman. Kasi pinaka-importante rin yung pinagdadasal. Pinagdasal namin. Kaya importante yung pagdasal natin, ayaw siya magbago, pagdasal. Prayer. Kasi
napaka-importante ng pagdarasal. Ipagdasal ninyo. Hindi yung lalong ida-down ninyo isang tao na dapat itama at tulungan. Dapat may pagmamahal at pagkalinga para magbago. Ngayon, merong strategy for learning correction. Number one is, tignan muna natin yung pag-uugali natin, di ba? Yung behavior and attitude natin. Okay ba ako mag-correct? Kasi magalang ba ako? Sumusunod ba ako sa aking leader? Di ba? Tignan mo muna yung sarili mo. Kung kailangan mong i-correct ang isang tao, di ba? At ma-overcome natin yung takot. Hindi din correct. May isang takot tayo eh. Sabi niya minsan nakakatakot gumawa ng mabuti. Di ba? Bakit gano'n, no? Minsan nakakatakot gumawa ng mabuti. Pero dapat i-overcome natin ito. At i-overcome natin yung pagkakama natin with correction. At i-handle natin yung anger. Kasi walang patutunguhan yung galit eh. Walang patutunguhan. At be willing to learn and focus to the goal of pastoral care. Kasi alam niyo sa Biblia, ang daming mga pagbasa din na makakatulong sa atin sa pangsarili nating kaayusan na ating kapatid. At ang tutulungan din tayo, magtama ng ating kapatid para mailagay ulit siya sa tamang lugar. Ang lugar na maka-Diyos, makatao, at nagkakaroon ng magandang relasyon sa ating Panginoon. So kapatid, sa pamilya naman, magkukurit din tayo sa ating mga anak. Kasi ayaw natin na malayo kung basta mapariwara ang ating mga anak. Diba? Kaya ginagawa rin natin itong correction sa ating mga anak. Pagkatama. Minsan kasi iwasan natin magsalita ng masakit. Alamin din natin alamin natin yung gusto niya mangyari sa buhay niya. Minsan naman, dapat galangin din natin kung ano yung panin sa buhay niya, suportahan natin. Hindi yung gusto mo, ipilit mo yung kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay niya. Hindi pwede yun. Meron siya sariling buhay at ang kailangan lang sa yung gabay, yung suporta, yung pagmamahal, at magitan nandiyan, kailangan niyang tulong mo, yung moral support, hindi yung i-reject mo kagad kung ano yung gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Yung bilang magulang. Okay? So, mga kapatid, napaka-ikling talk lang ito. Pero kung titignan natin, napaka-importante sa atin yung pagtatama. Dahil ito yung pastoral tool natin para maging maayos ang ating relasyon sa ating Diyos, relasyon natin sa ating kapatid sa pananampalataya, at relasyon natin sa ating pamilya, sa ating asawa. Okay. So, in conclusion, maikli lang, in conclusion, napaka-importante ng correction sa ating pastoral tool. At yung sa ating spiritual life, at yung direction natin sa pagiging Kristiyano. At ang buhay natin dito sa community, for the sake of mission of CFT, ay napaka-importante ang itong correction na dapat natin pagtuunan. Okay? At ang correction is something done out of love. Sabi na kayo na, with love for the other person, at we should take it seriously. It's an important aspect of loving our neighbor. Kaya nga kanina, tuwa ako kasi sabi ko, parang napakabata pa ng mga chapter niya. At naghahanap din ako kung meron kakilala kung mga taga Johnsonville o dito sa Kainta. Meron man ako nakita ko. Nakakatuwa pag nakakita ka ng mga kapatid natin, andyan pa rin. Siguro, at ang kadahilanan nito ay
Di ba alam mo no, alam natin noon na tayo ay binobomba ng mga pag-aaral, mga teaching, kinukulit tayo ng ating mga leader na mag-evangelize, mag-CLS, di ba? Kumuha ng mga activities para sa ating ikaw-unlad. So nakakatuwa sa mga kapatid natin nakita, nandiyan pa sila. So sa kadahilan na maganda ang mga aral na inibigay sa atin, matatag pa rin tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil sa ating relasyon kay Kristo, relasyon natin sa isa't isa, na talagang napakatindi ng ating pagsasamahan bilang isang community na nakakatulong sa atin sa ating paglago at isang lingkod na ating Panginoon. Kaya mga kapatid, napakaganda nitong household servant training. Kaya minsan nga pag yung noon, minsan pinapaulit na sa amin ng mga leader yan. Ulitin namin yung mga teaching. Yun ang dahilan kung bakit kami naging matatag. Kayo, naging matatag. Kahit paulit-ulit yan, minsan kapare-parehong talk. Pero iba-ibang reflection ang dumadating sa iyong buhay, di ba? Pag naririnig mo. Kaya nakakatulong itong mga teaching nito sa ating paglago kay Kristo. Kaya mga kapatid, maraming salamat at it's my privilege to be ginamit sa ating Panginoon kahit maikling talk lang ito. Sana may mapulot tayo kahit katiting na kaalaman o aral sa talk na ito. Correction as a pastoral school. Magandang gabi. May God be praised.